Di ko alam kung anong ila-live dapat natin ngayong araw na ito dahil nga mayroong, well, nag-session na ang Senado kanina dahil sa mga urgent bills. Ayon sa Pangulo, nagpa-special session siya ng Kongreso dahil may mga napaka-urgent na bills. And in fairness, meron naman silang mga pinag-usapan na tungkol doon sa mga nasalanta sa last earthquake. Pero syempre, ang unang-unang naipasa ay yung para maideklara na national orchid ang waling-waling. It is now the subject of jokes all over our social media. So, before that, nag-video si Senator Marcoleta and he talks about how may possibility na maaresto siya, makulong siya, at dahil ang charge ay plunder, may chance na until it's sorted out, he will be in jail kasi nga non-bailable. Bukod pa dyan, lumabas ang balita na ni-release na daw ang arrest warrant ng mga dalawang general at kay Senator Bongo. So, ibig sabihin nito is that they're really determined na makahanap ng paraan na ma-impeach pa rin si VP Inday, matanggal siya, and ginaayos nila so that meron silang argumento sa Korte Suprema for a lower number of votes for the verdict. In addition to that, of course, huwag natin kakalimutan ang flood control. Pero here's the thing. Napansin ko kay Senator Marcoleta, fight pa rin. Yung puso niya, may buhay na buhay ang fighting spirit. Mayroong mga nananawagan na dapat mag-lead ng rally si VP Inday, but I understand why she can't. Tumaya na siya. Matagal na po siyang nagli-lead sa atin. Matagal na pong tumaya ng buhay, ng career, ng reputasyon when she walked away from the Marcos administration. Now, the reason she's not leading is because she cannot ask it of us. Hindi niya mahingi sa atin to put ourselves in harm's way. Hindi niya kayang i-request sa atin na ilagay natin ang sarili natin sa peligro tapos siya yung uupo. So, this was almost exactly what President Duterte said before, na paano ko mananawagan ng Marcos resign? Paano ko mananawagan na bumaba na si Marcos? Anak ko yung mga namili na manahimik, namili na hindi lumaban sa overreach ng executive into Congress, sila po yung namamayagpag. Yung mga dati hindi mo mapigil sa never again to Marcos, ngayon kulang na lang sumamba sa altar nito. So, nag-live ako ngayon because it is at our lowest point na dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa. This is the time that we need it, diba? So, this is not the time to give up. Kailangan to the last drop, to the last of it. Mayroong mga nakikita nga natin, that's why so many feel so disappointed. It's because in-expect natin that at least 2 of our senators would choose the high road, na sila ang mamimili ng tama at maninindigan. Hindi yan mahingi sa atin ni VP Inday kasi parang hinihingi niya yan sa mga tao who have less power, less capability to withstand yung oppression ng administrasyon na ito. Pero tuloy ang laban. Ang daming nagsasabi, people power na tayo. Ganito yun, agree ako dyan, walang problema. Pero mag-organize naman kayo kasi sa totoo lang, yung mga madalas nag-organize, super pagod na sila. Kasi matagal na po silang lumalaban. Matagal na kaming lumalaban. Alam nyo ba, yung mga nag-rally sa harap ng Senado, merong ilan doon, 2 linggo na po silang hindi umuwi. So, siguro kailangan natin ipagdasal, organize ang sarili natin, maging maliliit na grupo o kung wala man grupo, isa-isa, magtipon-tipon. So,
Hindi na rin kasi, kumbaga, dati, iniisip ko, katulad ninyo, baka may gagalaw dyan. Sa totoo lang, hindi na talaga tayo makakaasa. AFP baka mo. Kitang-kita na, lantaran na ang nakawan. Kailangan ng protektahan ng taong bayan. Pero hindi ko po nakikita yan. Hindi ko nakikita na iniisip nila yan. And as a matter of fact, nandun na sila sa excitement ng ilang mga opisyal sa kanila ay umaangat na ng rangko. Natural ang mga nabibayayaan ng promotion, hindi naman nila iisipin ang paghihirap ng mga tao. Hindi po planado lahat yan. Kasi ang nagtaas ng sweldo ng AFP, si PRD. So, totoo yan, sabi ni Just Lee. Protekta, sa kanila ang NBI, hindi. Ganito yun, hindi rin, there's some things that are going for us that I think hindi niya nakikita. Number one is that may kanya-kanyang grupo din sa loob. So alam natin, nabuwag na yung triumvirate. Dati 3 sila, ngayon Malacanang versus former House Speaker. So, lumalakas ngayon yung parang power block ng magkapatid na Remulla. May link sila kay Martin, may link din sila kay Malacanang. So, on their side, hindi rin sila as united as we would like to think. So, yun nga lang. So, yung iba, yung sabi nila? It is always darkest before dawn. Maybe that is true. Kumbaga. Pero what are we waiting for? What are we hoping for? Ito na nga, natalo yung mga naninindigan sa Senado. Ngayon, ang Senate leadership napunta na talaga kay Senator Win Gatchalian. At natural, ngayon lumabas ang teorya ng iba na ito ay a way of protecting the family business. Nilabas po ni Vic Agustin kanina yung mga kaso ng WELEX. May nagtanong naman sa akin kanina, bakit hindi po nakakasuhan ng na matanggal si Win Gatchalian dahil sa kanyang citizenship? Well, I looked it up and sa pagkakaintindi ko, kaya nagka-issue yung citizenship niya ay dahil sa paniniwala na yung father niya is not a Filipino citizen. Pero mayroong Supreme Court decision na panalo si father niya and therefore he has benefited from that. Huwag na kayo mag-all caps. Lahat tayo galit. Bababasa ko naman yan kahit hindi yan all caps. Ma'am, in-explain ko po ito kahapon. Sabi niya, hindi sumipot sa Blue Ribbon. Ma'am, ganito yan. Hindi na po talaga sila pwede mag-Blue Ribbon dahil kakasuhan sila ng usurpation. Dahil nakatatlo na nga sila, naka-13 na po sila. Matatalo na sila sa plenaryo. Kung sasama pa sila doon at tawagin na Blue Ribbon Committee hearing or meeting of any sort yon, vulnerable na sila. Hindi gaya nung dati, nasa loob sila ng Senado, meron pang good faith na pangdepensa sa kanila. Outside of the Senate and outside of the of any showing ng legitimacy pa, makakasuhan na po sila. Hindi ko sinasabing tinatakot sila, pero the truth of the matter is, yun na. They already accepted na naka-13 na yung kabila. Okay. But here are the things that we cannot afford to do. One is to lose hope and to stop fighting. Kasi sayang naman, yung ibang nanindigan para sa atin, yung mga lumaban para sa akin, pinaaresto, dinadaan sa yung iba buti nadaan sa suhol, pero yung iba dyan, pakukulong. Halimbawa, si Senator Rodante Marcoleta, ni minsan hindi yan natinag, ni minsan hindi yan nag-waiver. Hanggang sa dulo, nakikipagbiruan pa nga pero hindi mo mapababago yung isip
nanindigan siya sa tama kahit alam niya na mayroon siyang bumubungad na kaso, kahit alam niya, imbento na lang at super stretched out yung kanyang kinakaso sa kanya, andyan pa rin siya. Ngayon, actually, nag-live ako ngayong araw na ito so that we can take stock and then figure out what we're going to do next. Pero ang isa kasing napansin ko is, halos sumabog ang social media sa kakahekal ng mga DDS doon sa mga nakaupo ngayon. So, alam at napansin ko, matagal ko na itong napansin, lalong-lalo na nung nakaupo pa, nandun pa ako sa bilang kalihim. Ang napansin ko sa mga kasamahan ko sa gobyerno, pag mas mataas ang posisyon, mas pikon. At saan sila napipikon? Hindi sa kritisismo. Although meron din ganon, napipikon sila pag pinagtatawanan sila. Pag sila ay ginagawang object ng katatawanan, kapag sila po ang ginawang joke. So, may sandata tayo. Ngayon, bago kayo malulong sa kawalan ng pag-asa, i-remind ko sa inyo. Leadership ang nasa Senado, numbers ang wala. Kaya nga po, may tinatrabaho pa sila, which I think hindi na sila mag-succeed. Maliwanag yung saligang batas, 2/3 of the members of the Senate para magpatanggal through impeachment. 2/3 of the members of the Senate para magpatanggal ng membership ng isang nakaupo sa Senado. Okay? So yung pagpapatanggal, in spite of the arguments na isinusulong ng mga nakaupo ngayon, wala akong nakikitang dahilan na panigan sila ng Korte Suprema. Now, if you're going to say, hawak nila lahat, yun talaga sasabihan ko na kayo, shut up, hintayin natin. Huwag niyong unahan. Kasi nasa laban pa tayo. Ngayon, ano yung strategiya ni VP Inday? Papaalala ko, the strategy is to get to elections. Ngayon, nagbago na ba ang formula? Kailangan pa rin 16 ang bumoto para sa impeachment ni VP Inday para matanggal siya at ma-disqualify siya. Hindi ko nakikita na natatanggalan ng miyembro ang Senado sa ngayon. Of course, they will try. Of course, gagawa sila ng paraan. Pero in the meantime, we have a little time. In the time that we have left, titiisin nyo ba na ipatanggal nila si VP Inday? Huwag nyo akong sabihin, ang tanong, susunod ba sila? Asahan nyo, kung hindi sumunod, anong gagawin nyo? Because pagka hindi sila sumunod sa saligang batas, the question is, what are you going to do? It's no longer in our court, in their court, it is in ours. Huwag nyo kong hainan ng anong gagawin natin? Hawak nila lahat, bendalo nila lahat. O sige, pag nagbendalo sila, anong gagawin nyo? Diba? No, wag nyo akong sabihan na hindi naman sila sumusunod. O sige, pag hindi sila sumunod, what's your plan? What's your plan? Ito-tolerate natin yon? Titiisin natin yon? Pag pinatanggal nila si VP Inday, anong gagawin nyo? Hindi yung paano yun, attorney, blendalo sila, paano yun? Ang tanong, may mga ganyan pa. Ang tanong, susunod ba sila dun sa 2/3 na yan? Asahan yung hindi. Asahan yung magsisinungaling. Asahan yung gagamit sila ng dahas, panunuhol, pananakot. Ginamit na nila, so ba't tayo magugulat? Lagawin nila. So the question now is, what will you do? Baka naman ang lalakas ng loob natin dahil nasa social media, no? People power na! Tapos yung nananawagan, wala naman dito sa Pilipinas. Oh, mga humihiyaw ng revolusyon, di naman lalabas ng bahay. Totoo ba yan? Gusto nyo ba talaga ng pagbabago? Kasi, hindi fair eh. Hindi fair yung ginagawa ninyo eh. Hindi fair yung sinasabi ninyo na na puro wala nang pag-asa. Ayoko na, wala na akong pag-asa, wala nang pag-asa dito. Nawalan ako ng gana nung hindi sila dumating dun sa sa Blue Ribbon Committee. Ang laki na nga ng hiningi natin sa kanila. Ilang kaso hinaharap ni Mike Defensor? 6. Ilang kasong hinaharap ni VP Inday? Buti kung kung less than 6. Aside from impeachment hinainan siya sa ombudsman.
Oh, what do you, well, ano, yung mga nakakairita ng marinig kasi of course nandito ako so I see all of the comments. Ang tanong, attorney, susunod ba sila? Ang tanong, susunod ba sila sa saligang batas? Ang tanong, ang dami ninyong paulit-ulit na yung ang tanong na yan. Balik ko sa inyo, ang tanong, anong gagawin nyo? Hindi yan fair, ha? Hindi fair yung magsasabi kayo na, ay, nawawalan na kami ng pag-asa kasi nagmaasa kayo na ibang tao ang gagalaw para sa inyo. Question, gagalaw ba kayo? Lalabas na naman yung attorney, wala kasi ako dito, oh. Given na. O kung wala kayo dito, pero nakikita nyo ay naapi ng mga kababayan ninyo, what are you going to do about that? Ngayon, maghahanap pa kayo sa amin. Sinong maglilid? Uy, ang tagal nang may naglilid. Everything is up to us right now. Wala tayong kakampi. Hindi natin maaasahan ng AFP. Kasi kung maaasahan natin sila, matagal na silang gumalaw. Doon pa lang na hindi sumasagot ang Pangulo sa drug test, dapat napaisip sila, ay this person can order them to go to war. Tapos okay lang sa kanila, walang drug test. Diba? So hindi ako maasa sa ibang tao. Ask yourself, if it happens, if the worst happens, what are you going to do? Sabi ni Ma'am Nerissa, strategy po ba ni VP na ayaw niyong sumama sa people power? Alam niyo, ang unang ibabati ko sa kanya na ginagawa nila sometimes, ay ang kapal ng mukha o nananawagan ng people power para iupo siya ng presidente. Hindi naman totoo yan, JR the Fountain. Huwag tayong mag-insultuhan dito. Pero sa DDS kuno na mag-call out, wala naman sa reality in street attorney in accordance of 1987 Constitution. Pinagsasabi mo dyan. Hindi ko babastusin ang kapwa DDS. Kasi yan ang gusto ng kalaban. Na tayo-tayo yung mag-aaway. Magnilay-nilay tayo, isipin natin. Can we do walk the talk? Ano ang walk the talk natin dito? Sabi ni Streetwear Heroes, attorney, ayaw ko na wala nga pag-asa. Di, huwag ka sumama. But, I'm not going to hold your hand anymore. I'm not going to tell you, kapit lang and all that. Kung ayaw nyo. Kasi actually, kung gusto ninyo, sasama kayo eh. It isn't about yung pag-asa kasi nakasabit parati yung pag-asa ninyo sa gagawin ng ibang tao. Manunood lang tayo, ganon? O tapos sasahihingahan niyo ako ng sama ng loob. Ay, kakapagod na ito, attorney. May karapatan ba tayong mapagod kapag namimiligro ang bayan? Di ba? Nobody is going to do this for us. We are on our own. Tayo yan. Tayo yung gagawa. So kung ano man ang iniisip ninyo, number one, dapat doable. O ayan, huwag niyo akong sabihan na wala na talagang hope kasi sa totoo lang, pwede niyo naman kontrolin yung sarili ninyong isip at saka sarili ninyong damdamin. Hindi external yan, ha? That's you feeling that. O, paano kayo magkakaroon ng pag-asa? Una, bibilangin ninyo, what do we still have going for ourselves? Number one, huwag niyo ako rin nasabihan na relax. Anak naman, oo. Hindi yan fair, ha? Legit yung galit dito, sasabihan ninyo, relax. Tama ba yun? Hindi ko kailangan yung mga, hindi kailangan ng bayan ninyo yung mga tipong, kung kaya ko lang umuwi, uuwi ako. Hindi. Given na hindi ka makakauwi, therefore, anong gagawin mo? What are you going to do? Sinong papupuntahin mo in lieu of yourself? Ganun lang yun. And don't think rin na isang rally lang ang pupuntahan, ha? Hindi. Noong 1986, ilan ang rally? Every Friday may rally sa Makati.
Linggo-linggo yan, walang mintis. Di ba? It's time to recalibrate. It's time for us to start rethinking. Yung ginagawa natin for the past how many years, umaasa sa ibang mga tao na sila yung lumalaban, tapos cheering squad lang tayo. Di pwede yun. Di na pwede yun. Tapos may lakas pa ng loob tayo magsabi. Yung iba may lakas ng loob para sabihin pa na, ay, wala na akong bilib sa mga senador, hindi tumating sa Blue Ribbon. Darling, paano magka-Blue Ribbon? 13 na yung kabila, wala na yung good faith defense. Di ba? Huwag kayong magalit dun sa mga senador. Yung first Blue Ribbon na sina Senator Marcoleta nandun, may depensa sila. Hindi sila makakasuhan ng, or may defense sila sa usurpation. Kasi nasa loob sila ng Senado, may presumption of good faith pa. Lalong-lalo na magulo pa ang leadership issue. Nung nawala na yung gulo sa leadership issue, pwede nang, at wala naman sa loob ng Senado yung pagdidinig, nakikita nyo na. Kaso na yung susunod. Okay. Now, so this is the period for deciding what we're going to do. So they're going after VP Inday. Alam na natin yan. Hindi lang yan, walang inciting to sedition pag people power. Pagka ginawa nila ito kay VP Inday, what are we going to do? Ngayon pa lang, isipin na natin, anong gagawin natin? Is it possible na lahat ng tao mag-file ng case sa Supreme Court? For what? Halimbawa, kunwari, si Senator Marcoleta, paano kung arestuhin siya? Anong gagawin natin? Ako paglalaban ko yun. Kasi sa totoo lang, siya ang pinakamatinding nakita kong lumaban dito. I will stand with him. Di ba? So we don't have to have answers now. Like I said, one thing going for us is may oras tayo. Pero bukas, pre-trial na ni VP Inday. Okay? Nagsasalita na si Congresswoman Luis Ro na kesyo, pwede daw konti na lang base sa Abilino, ganito. Okay, malabo yun. Actually, malabo yung argumento niya. Sa totoo lang, malabo yun. Pero, the fact na nagsasalita sila, yun ngang pagsuspindi kay Jinggoy pwede pa ngang ilaban yun. So I'm sure yung lawyers ni Senator Jinggoy, gagawin niya yun. Alam niyo yung sagot sa stress? Yung sagot sa stress fight. Alam niyo kung bakit? Kasi when you're doing something affirmative, nawawala yung stress from worry. Huwag kayong magalit sa akin, sinasabi ko lang yung batas, 90 days nga, huwag galit. Kaya nga nilalabanan niya, pwede naman pong ilaban yun. Grabe. Ano kala mo, hindi ko alam yung pinagsasabi ko. So, ito nga yung dito We're trying to raise your hopes, pero nagagalit kayo. Isipin niyo kung bakit. Isipin niyo kung bakit na nagagalit kayo pag sinasabihan ko, may konti, hindi ko sinabing malaki, may konting pag-asa, bakit kayo nagagalit? Gusto niyo walang hope. Para sa akin, malaking laban. It's a battle. Yung kahapon, in Senate leadership, that's a battle. We lost. Did we lose the war? Hindi. Hindi pa. Uy, sabi ni Ma'am Beck, nakita mo po yung kumakalat na video, hindi ko actually nakita to, pero basahin ko yung niya. Kumakalat na video na nilapitan ni Senator Joel si Senator Rodante Marcoleta, tapos hindi kinakausap. Good. Salamat salamat Senator Marcoleta. Nasanay talaga akong pong fight. Pero sa totoo, hindi niyo ba napansin? Ewan ko kung it's my algorithm. Hindi ko alam if it's my algorithm, pero umaabot na yung realidad kahit dun sa mga pink and yellow. Yung mga pink and yellow na nandito, sabihan niyo ako kung totoo ito. Kasi, sa totoo lang, pag nawala si VP Inday,
at ituloy nila yung CONAS, lahat tayo magdudusa. Sinasabi ko sa inyo, kasama kayong mga pink at dilaw. Ay, oo. Kala ninyo makakalaban kayo. Kala ninyo ang dami ninyo na kaya nyo pang labanan ng Marcos administration. Hindi po ito 1986. Ha? Ay, bakit ganun? Hindi ko naman yun. Hindi ito 1986 na akala ninyo ganun kayo kadami. Kami yung, pag iniwan nyo kami na 40% ng electorate, tingnan natin saan kayo pupulutin. Hindi ko alam, hindi ko po mapupredict ang gagawin ng INC. Kasi hindi naman ako kasapi. I'm hoping na gagalaw sila, pero hindi rin, kumbaga wala naman ako sa lugar i-predict yung gawain nila at saka Ay, may nagduda, sabi 40% talaga ba, sabi nung nagtatago sa pangalang Supremo. Alam niyo yung tawag sa mga ganyan, yung lalagay nila sa pangalan nila, yung gusto nilang maging character trait nila. Kaso, di ba, in this case, wishful thinking lang talaga si Supremo. Hindi po ako yung nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, Comelec, na 2025 elections, right after that. Mm. Okay. Para suspendin ng ethics committee, tinatanong kasi ni Rin, totoo po ba 2/3 vote din ang kailangan pagsuspindihin? Yep. Full chamber, plenary vote, suspension can last to 60 calendar days, requires 2/3 vote of entire Senate. Sabi ni Sid, may alas pa ba tayo, ma'am? Andiyan pa si VP Inday. May impact pa ba? Anong ibig sabihin po ng impact? Kasi pag nag-file ka sa Korte Suprema, regardless of audience impact, ang decision niyan will be part of the law of the land. So, and kung ang tinatanong po ninyo ay kung magiging moot and academic ito, pwedeng ilaban pa yan. Kasi may exception to the moot and academic rule, which is if the matter is capable of repetition yet evading review. Ano po ba? Okay, ito na naman tayo yung mga katanungan. Ito yung request ko ha, kasi yung ibang mga tanong dito paulit-ulit na we have entire lives devoted to your questions. Paano kung mag-declare ng martial law? Paano kung dayain nila? Paano kung ganito? Alam nyo, moms and sirs, kaya tayo lumalaban eh. Hindi po pwedeng sabihin ko sa'yo, garantisado hindi tayo dadayain. O garantisado walang martial law. Okay? Pero unang-una, baklasin natin, ano ba ibig sabihin ng martial law? By the name martial law, it means na ang military po ang nag-i-enforce ng batas. That's why it's called martial law. Kailangan pa ba nilang ideklara ang martial law? Ginagamit na nila bilang sandata nila yung mga kaso. Tignan ninyo, puro kaso yung threat, yung WELEX kay Senator Gatchalian. Di ba? Ay, Gatchalian ba? Villanueva. Gatchalian, Villanueva. You know what? I get them mixed up. But all of them, kaso talaga yung ginagamit. Now, as for being cheated during elections, chinit din naman nila si PRD, pero panalo. 2019, 8 diretso. Panalong-panalo tayo. 2022, tayo pa rin ang panalo. Tingin nyo, nakaupo ngayon sa Malacanang nung wala tayo? Okay. 2025, dalawa lang yung nakalusot, may duda pa. Okay. Now,
Nag-live ako ngayong araw na ito, not to confirm your worst fears and not to comfort you anymore. Tapos na po ako dyan. Dun sa mga katanungan na paano kung ganyan, if what about teasing ninyo, hindi na po ako sasagot. Pasensya na. Kasi siguro, 2 taon ko na pong ginagawa yan. Noong 2025, ilang beses kong sinagot yung paano kung dayain nila. Asahan nyo. Pero, ang dami natin, pag-eleksyon, sa dami natin, nahihirapan sila na dayain. Okay? So, pahingahin nyo muna yung election fears. Kasi makokontrol natin yan basta we vote as a block, tayong lahat. For every other problem, the question now is, kung dayain nila yung impeachment ni VP Inday, kung mag-attempt sila natanggalin si VP Inday, that's not a question for me anymore. That's a question for you. What are you going to do? O yung mga nagtatanong tungkol kay George Garcia, sana nandito po kayo kahapon. Tama. Sabi ni at Jay, nakakagalit si Senator Joel. Lumabas pagka-selfish niya. Hindi siya tunay na public servant. Totoo naman yan. Pero ang feeling ko, medyo budol nga eh. Bakit naman tayo naniwala na magiging selfless siya? Sino siya? Eh, ano ba ang record niya of heroism? Yan, ito si Atchang says. Tama po ba yung pag-pronounce? Sa aking palagay, panalo pa rin ang ating pinaglalaban dahil na-expose ang mga kawatan sa gobyerno and we won the hearts of the majority, nanalo lang ng 13 votes compared to 32 million votes. Love you, ma'am. Okay, I forgot that part. But thank you very much for reminding us. Bakit tinuloy pa rin ginawang press con yung nangyari kahapon? Kahit wala yung mga senador. Number 1, sinafety natin yung mga senador natin. Kasi di ba, konting naman, protektahan din natin sila. Number 2, tama si Ma'am Atchang. Nilabas natin yung mga additional names. O ngayon, ang dami nag-iiyakan sa social media, wah, di yan totoo, sinungaling, ganyan. Sila naman ang pahirapan natin, di ba? Sila naman ang bigyan natin ng konting sakit ng ulo. So, at pasensya din ngayong araw na ito, patulan ko yung mga tolls. Sabi ni Tui, natawa ako kay Sharon. Ito, sabi ni CD Oro, we did not lose the war. Totoo yan. We lost the battle, but we did not lose the war. Actually, we lost a little voting event. Pero nandun yung mga senador natin. Anong sabi ni Senator Pia? Wala, they got 13. O balik trabaho kami. Sa trabaho, paglalaban pa rin nila yung mga interests natin. Hindi naman sila titigil. It just got harder. So, patulan ko lang yung isang kaya lang na-block ko na siya, but I'm sure nanonood siya dito sa ibang mga platforms. Ang sakit ng boses mo pag nasa SOCMED. Darling, once ka pa lang nanonood kung kailan galit ako. Tapos ganyan ka magsalita. Supi, nood ka naman ng nood. Yun ang sabi ni Kaczynski, paiyakin siya. I wouldn't have said it that openly, but ito sabi ni Sid. Uy, maganda sinasabi ni Sid. I want to give the benefit of the doubt. I'm not a political strategist, pero pwede lumipat at magstay sila Gatchalian Block. Pero hindi sila boboto sa impeachment ni VP Sara because they're supported by Bangsamoro. Sila JV, Migs Lapid, Villanueva, Cheese, kaya nanalo sila. Ang kailangan lang is for Bangsamoro to persuade them. Napaka-powerful kasi na Bangsamoro when it comes to vote sa Senate. Pwede. So, mamimili sila ngayon. Kulong o mawala yung boto ng Bangsamoro? Pwede. Sabi ni Evmi, sarap mo pakinggan, attorney, haters gonna hate. Oo, hater lang yun. Kaya lang patola ako ngayong araw na ito eh. Wala naman kasi bawal mag-vulgar words. Bawal ang Pero wala naman nagsabi na hindi ako pwedeng intense magsalita.
So tama, ito, sabi ni IYN, pananakot. So ano yung tatandaan natin yung words ni Senator Alan Peter? Sabi niya, oo, natalo nga kami. Pero ang panalo nila ay dahil sa dahas, dahil sa pananakot, dahil sa panunuhol. Dagdag ko dyan, at dahil sa isang bulaklak, di ba? Kaloka. Kaya nga po, sabi ni Sharma, sabi ni Erwin Tulfo, di daw papatawag ng Brave 18 kasi paulit-ulit daw sinasabi paano mailabas ang katotohanan. Ibig sabihin din, hindi naiintindihan ni Senator Erwin how this works. So, sana hindi na lang siya nagdahilan. Pero, that is why, importante pa rin yung press con kahapon, remember? O ngayon, ilan ang nag-iiyak? Ilan yung galit? Wow, sinungaling! Yung mga gumaganyan. Meron pa dyan yung mga, lalaban ako. Sure, laban ka lang. Alam nga naman kami lang. Ayun, sabi ni Berenstein, tama. Pagtawanan din natin itong mga to, sabi ni Berenstein. Sigurado wala nang pwet sa Senado. Safe na uli sa BRC kasi hawak na ni Bendal. Yan, ganyan yung mga klaseng komento na iniiyakan ng kabila. Lalong-lalo na pag nakakatawa. So don't forget, your jokes, dapat funny. At pagka sila yung napipitik, nasabi ko sa inyo, may iiyak dyan. Sabi ni Puffy, ask lang po paano po ma-approve ang Chacha. Plebisito po. O, isa pa yan. Kung mag-con-as, hindi naman pwedeng sila lang, di ba? Eventually, ipapaboto yan sa atin. O, di dyan, may laban tayo. Huwag niyo akong sabihan na paano kung mandaya sila. Mas marami tayo. Yung mga yung mga katanong na paano kung mandaya sila, defeatist po yan tsaka self-fulfilling. Kasi kung maniniwala kayo na kaya nila tayong dayain, maraming hindi boboto. And therefore, matatalo tayo. Hoy, kawawa naman to, sabi ni Mad Max. Ina nyo, tigil nyo, nakaululan nyo, finish na. Teka muna, bakit ikaw ang galit? Kung panalo kayo, ba't ikaw ang umiiyak? Bakit nagagalit ka sa amin? Bakit tinatawag mo kaming ulol? Wala ka kasing argumento, no? Hindi mo alam ang nangyayari. So, nagpo-pretend ka na lang na meron kang political awareness. Pasok ka dito sa newsfeed, tapos sasabihin nyo, tigil. So, ibig sabihin, yung ginagawa namin, nanggagalaiti ka, nagagalit ka sa ginagawa namin. Unang-una, legal ito, freedom of speech. So, binigyan mo pa kaming isang malaking sandata. Now, we've realized that it works. So, hindi kami titigil precisely because you asked us to stop.